This story is only a product of RVC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RVC's consent. Thank you. Kuya, pahingi po kahit barya lang. Ipangbibili ko lang po ng pagkain, sabi ng bata na biglang humawak sa aking kamay. Parang nasa 7 taong gulang ang bata. Marugis ito at punit-punit ang damit. Nasa likuran ko sina Tito Miguel, Kuya Marco at Candy nang mapasigaw ako. Tumakbo naman palapit sa akin si Kuya Marco. Ginulat mo naman ako bata, sabi ko habang tinatanggal ng malumanay ang pagkakahawak ng bata sa kamay ko. Pasensya po kung nagulat ko kayo kuya, wala po akong masamang gagawin. Gusto ko lang po humingi ng barya sa inyo kasi gutom na po ako, sabi ng bata na naiiyak. Nakita ko kasi yung gulat niya nang mapasigaw ako. Naantig ang puso ko sa bata, kumuha ko ng 100 sa wallet ko at binigay ko to sa kanya. Galing iyon sa allowance ko sa buong linggo. Kung magkukulang man yung allowance ko ay okay lang, may ipon naman ako at yun na lang ang kukunin ko. Ibili mo to ng pagkain ha? Pasensya na kung yan lang ibibigay ko. Asan ba yung mga magulang mo? Tanong ko sa bata. Nasa likod ko sina Tito, Kuya Marco at Candy nang tinanong ko yung bata. Naiisip ko nga din bakit di din nila binigyan yung bata. Wala po, iniwan po nila akong mag-isa naiiyak na sabi ng bata. Parang dinurog yung puso ko nang marinig iyon. May pagkakapareho kami ng bata. Iniwan ako ng mama ko at hindi ako kinilala ng papa ko. Nagpaalam ng bata at nagpasalamat uli. Nang makapasok na kami sa restaurant ay nakilala agad ni silang tatlo ng mga staffs. Bumati naman sila at yung isang waiter ay sinamahan kami sa isang exclusive room. Nang makaupo na kami, sinabi ni Tito sa waiter na iyong dating pagkain pa rin na lagi nilang binibili. Habang naghihintay kami ng pagkain ay tahimik lang ako. Naapektuhan ako sa kalagayan ng bata na humawak sa aking kamay kanina. You know what, James, you don't need to give that child your money. Who knows, pakawala yun ng mga sindikato para pagkakitaan, sabi ni Kuya Marco sa akin. Ako na may nabigla sa sinabi niya kasi hindi ako makapaniwala na masasabi niya iyon. Nakita ko din si Tito Miguel na tumango-tango lang. Kaya ba nila hindi binigyan ng pera yung bata dahil ganun na sila mag-isip? Mali ba ako ng pagkakakilala sa kanila? Lalong nadurog ang puso ko para sa bata. Hindi na lang ako nagsalita at tumango na lang ako kay Kuya Marco. Si Candy naman ay tumitingin sa akin na parang alam na may malalim akong iniisip. Nakalipas ang ilang minuto ay dumating na yung mga pagkain. Mga Chinese foods iyon na typical na ding nakakain ng mga Filipino. Masarap ang mga pagkain kaya walang duda paborito ito ng mama nila Candy at ni Kuya Marco. Habang kumakain kami ay tahimik pa din ako. Iho, you're silent. What's on your mind? Tanong ni Tito Miguel. Naiisip ko lang po yung bata tito, sagot ko naman. Bestie, wag mo nang isipin yon. Nakapagbigay ka naman sabi nga ni Kuya Marco baka pakawala lang yun ng mga sindikato, sabi ni Candy. Ganun po ba lagi yung iniisip pag may gusgusin na batang kalye na humihingi sa inyo? Tanong ko sa kanila pero nakaharap kay Candy. Napatingin naman si Kuya Marco at Tito Miguel sa akin. Kung totoo man na isa siya sa pakawala ng mga sindikato, hindi pa rin ako mag-aatubiling magbigay. Nung sinabi ng bata na iniwan na siya ng mga magulang niya ay nadurog ang puso ko. Hindi lang awa ang nararamdaman ko kundi pakikiramay sa kanya. May pagkakapareho ang kwento namin ng bata. Sabi ko naman na parang naluluha konti. Napatingin naman sa akin si Kuya Marco. Pareho kami ng bata na iniwan ng mga magulang. Yung mama ko ay iniwan ako sa kaibigan niya na siyang kumupkup sa akin ngayon kasi hindi ako kayang buhayin ng mama ko. Nabuntis kasi siya ng ama ko na hindi naman siya kayang panindigan. Maswerte lang siguro ako kasi may kumupkup sa akin at nangalaga, pero paano kung wala? Matutulad din ako sa batang iyon na magiging palaboy o magiging pakawala ng mga sindikato. Araw-araw hihingi ng pera sa mga taong hindi kakilala. Minsan hindi na nga bibigyan, huhusgahan pa. As if naman choice nila iyon. Kaya lagi akong nagbibigay kung may mga batang lumalapit sa akin kahit alam kong mababawasan ng konti ang pera ko. Sabi ko naman nalululuha. Napaawang naman silang tatlo.
I'm so sorry, Iho, for all the things you've been through and we should be more sensitive. Thank you for enlightening us. Sabi ni Tito na alam kong sincere yung pagkakasabi niya. Makikita ko din sa mukha niya na parang nakonsensya. Si Kuya Marco naman ay hindi kumibo pero nakita ko sa mata niya na may pagsisisi sa kanyang nasabi sa akin kanina tungkol sa bata. Si Candy naman ay hinawakan ng kamay ko na nakangiti pero yung ngiting may halong lungkot. Okay lang po Tito, pasensya na din po kung nagdrama ako, pilit kong ngiti. Marami pang napag-usapan sa pagkainan na iyon. Hindi naman napag-usapan ulit yung bata. At sumasagot naman ako pag may mga tinatanong sila sa akin. Pero kung wala, tahimik lang ako. Nang matapos na kaming kumain ay umalis na din kami. Sinabi ko na lang kay Kuya Marco na ihinto na lang niya yung sasakyan sa may kanto na papasok sa amin. Madadaanan kasi yung kanto na yon. Gusto sana niya ihatid talaga ako sa harap ng bahay namin pero sinabi ko na huwag na para diretso na lang sila at makapagpahinga na lalo si Candy. Sumang-ayon na lang si Kuya Marco. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang ako. Malalim pa rin ang iniisip. Si Kuya Marco naman ay minsang tumitingin sa akin. Tapos narinig ko na lang na nagbuntong hininga ito. May mga tinanong siya pero tipid lang akong sumagot. Nang malapit na kami sa may kanto na papunta sa amin ay tinuro ko naman iyon kay Kuya Marco. Pagkababa ko ay nagpasalamat ako sa kanila. Salamat po ulit sa dinner, ngiti kong sabi sa kanila. Bestie, see you tomorrow, sabi naman ni Candy. See you Candy, sagot ko naman. Sige Iho, walang anuman. By the way, malapit na birthday ko at I'm sure na ibigay na ni Candy yung invitation sa'yo, sabi naman ni Tito. Opo Tito, nasabi at naibigay na po ni Candy. Pupunta po ako, marami pong salamat, sabi ko naman. Bye bestie, paalam ulit ni Candy. Tumingin naman ako kay Kuya Marco at ngumiti tapos tumalikod na. Pinaandar naman ni Kuya Marco ang sasakyan. Sumakay na din ako ng tricycle papunta sa amin. Pwede namang lakarin pero pagod na ako para maglakad. Nang makarating na ako sa bahay ay saktong bumuhos ang malakas na ulan. Nakita ko yung Land Cruiser ni Kuya David sa harap ng bahay namin. Nagbayad na ako at bumaba sa tricycle. Tumakbo na din ako papasok ng bahay. Nang makapasok ako ay naabutan ko sina Tia Lori at Kuya David sa sala na nag-uusap. Nakita naman nila akong dalawa. Lumapit ako kay Tia at nagmano. Tumingin naman ako kay Kuya David at tinanguan. Pumasok ako sa silid mo kanina at nakita ko yung phone. Naiwan mo pala. Kumain ka na ba? Gusto mong ipaghanda kita? Sabi ni Tia Lori sa akin. Tapos na po akong kumain. Oo nga po sa school ko na po na-realize na naiwan ko pala yung phone ko. Sabi ko naman. Sige magbihis ka na anak kasi mukhang naabutan ka konti ng ulan. Baka magkasakit ka pa. Bumaba ka na lang pagkatapos mo, sabi ni Tia Lori. Sa isip-isip ko ay hindi na sana ako bababa kaso si Tia Lori ay nagsabi na bababa ako. Umakyat na ako at di na sumulyap kay Kuya David ulit. Pagkababa ko ay sinabi na ni Tia Lori na magpapahinga na siya. Samahan ko na lang daw si Kuya David. Kung maaari, huwag muna paalisin hanggat hindi pa tumitila ang malakas na ulan. Delikado kasi bumiyahe. Tumango na lang ako. Sige David anak, pasensya na at matanda na kailangan na magpahinga ng maaga, sabi ni Tia Lori kay Kuya David. Sige po tita, sagot niyang nakangiti. Nang makaalis na si Tia Lori ay tumingin ako ng diretsyo kay Kuya David. Bakit ka nandito kuya? Tanong ko. I just want to talk to you so we can clear things out. Seryosong sagot niya. Sinabi ko na sa'yo kagabi yung akin, pero what did you do? You just remained silent. Ako na napapa-English na din. I have not said my piece yet. Remember that after you canceled the call, I called again twice until I was unable to contact you. Si Kuya David na seryoso pa rin. Para kasi akong tanga na wala kang responses sa mga sinabi ko kagabi. Naghintay ako bago ko yun kinancel yung call. Sabi ko nakalmado at napabuntong hininga. I'm sorry if I let you feel that way. I planned to just listen first before reacting. I didn't know you were finished until you canceled the call, sabi naman niya. Okay, tell me your piece. At pwede na ba buwasan na natin yung pag-i-English? Nabubwisit kong sabi. Napangiti naman si Kuya David sa huling sinabi ko. Okay, again, sorry. Because you were honest last night, I would like to be honest also. I like you not just to be a friend but more than that, sabi niya na seryoso nakatingin sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Baka confused ka lang kuya, tipid kong sabi.
At first, akala ko I am. I thought na nakikita ko lang si Marco sa'yo na pwedeng maging kaibigan. Dami yung similarities when he was younger, especially sa physical features. Noong first time na kitang nakita at sinabi ko sa kanila na you are the cuter version of Marco, I really meant it. Ikaw yung version niya na feminine kumilos. I know I am straight but every time I see you nahuhook ako sa ngiti mo. Gusto ko yung way mo how you handle yourself. Hindi ako attracted sa ibang lalaki. I'm still into women but nag-iisa ka, sabi ni Kuya David. Kuya, siguraduhin mo muna yung nararamdaman mo. Alam mo bang gusto na kitang iwasan kasi ayoko mahulog sa iyo ng tuluyan? Yung ginagawa mo para sa akin ay sobra na. Kung plano mo lang makipagkaibigan, ayokong masaktan kuya. I have never been into relationship. Natatakot ako lalo na at alam kong straight ka. Mas mabuti na mas maaga ay maagapan na, sabi ko. Inaamin ko na at first na I am in denial pero kahapon, when I saw Lawrence held your hand every time he said na miss ka niya, made you smile while you were annoyed in me that time, and when you chose to talk to him instead na ihatid ako sa sasakyan ko kahapon para akong mababaliw. Gusto ko ako lang hahawak sa kamay mo. Gusto ko ako lang magpapangiti sa'yo. Gusto ko ikaw ang huling kausap ko bago ako umuwi kung nandito ako. Gusto ko akin ka lang. Yan na-realize ko kagabi. Alam mo bang hindi ako makafocus sa work kanina kasi iniisip kong blocked mo na ako? I was trying to contact you several times today. Mabuti at pumunta talaga ako rito kaya nalaman ko kay Tia Lori na naiwan mo lang yung phone mo at nakapatay pa. Mahabang salaysay ni Kuya David at ako'y nakikinig lang sa kanya. Di ko alam kuya, di ko talaga alam, hindi naman basta-basta nawawala ang takot, sabi ko naman sa kanya. Hayaan mo ko please na may patunayan sa'yo. Hayaan mo kong maligaw sa'yo. Ang alam ko ngayon ay itong nararamdaman ko ay tama. My love for you is real, sabi naman ni Kuya David. Paano yung family mo? Paano yung mga tao? Alam mo naman na karamihan na hindi patanggap ang ganitong relationship sa Pilipinas, sabi ko. I don't care what other people say. As for my family, ako na bahala dun. Basta isa lang ang alam ko, you make me happy, sabi naman ni Kuya. Okay, hahayaan kita kuya. Pero kung dumating ang panahon na nahulog na ako ng tuluyan sa iyo at maging tayo man, sana pag na-realize mo na babae lang talaga ang gusto mo, please sabihin mo sa akin. Natagapin ko yon kaysa maglihim ka. Pero hindi na babalik yung anumang pagkakaibigan meron tayo ngayon. Kaya kung hindi ka talaga sigurado, may time pa para umatras, sabi ko din. Hindi mangyayari yun cute, sagot naman ni Kuya David. Tumango na lang ako. Pwede ba ako yumakap cute? Tanong ni Kuya David. Iyak agad. Natatawa ko na tanong pabalik sa kanya. Hindi na siya sumagot at niyakap na ako ng mahigpit. Hindi kita sasaktan cute. Hayaan mo lang akong mahalin ka sa paraan na gusto ko. Sabi niya na yakap pa din ako. Sinagot ko na din yung yakap niya. Ilang segundo lang kami nagyakapan at kumalas na ako. Ang lakas pa rin ng ulan sa labas kuya. Paano ka kaya makakauwi nito? Sabi ko agad sa kanya pagkatapos kumalas ng pagkakayakap. Gusto mo na ba akong umuwi cute? At isa pa, you need to learn to start calling me David instead. You will be my future wife, sabi ni Kuya David na nakangiti. Future wife? Di pa nga kita sinasagot, future wife agad. Natatawa kong sabi sa kanya. Dapat ganun talaga. So from now on, David na tawag mo sa akin cute ha? Okay, pipilitin ko. Gusto mo dito na lang ako matulog? Tabi tayo sa kama mo, sabi niya na nakangisi. Tumigil ka nga David, sabi ko naman na namumula. Ayun, sarap pakinggan ng David. Namumula ka ha, ano ba naiisip mo? Tabi lang naman, natatawang sabi ni David. 2 oras na nakalipas at marami kaming napag-usapan. May pagkakataong nakahawak siya sa kamay ko at may pagkakataon na inaamoy-amoy niya buhok ko. Malakas pa rin yung ulan. Dito ka na lang matulog, doon ka na lang sa silid ko kasi alam ko naman kasya ka sa kama. Di nga lang kasing lambot ng kama mo, dito na lang ako matutulog sa sala. Pwede naman ako matulog dito pero di ako papayag na sa sala ka matutulog. Kung ayaw mo ako katabi, sa sala na lang ako matutulog, sagot ni David. Sa katawan mo hindi ka magkakasya dito, natatawa kong sabi. Tabi na lang tayo, mabait naman akong katabi sabi niya. Malakas pa rin talaga ang ulan at baka baha na sa ibang kali kaya ayoko din siyang pauwiin.
Sige, pero dapat behave ka. Promise cute, behave lang yung future husband mo, nakangiting sabi niya. Tumigil ka nga. Pero nakapang office ka pa, wala naman akong damit na magkakasya sa'yo. May shorts ako na mapapahiram naman, sabi ko sa kanya. Don't worry, I sleep naked, nakangising sabi niya. Namula naman ako. Umuwi ka na nga lang, inis ko na sabi kahit namumula pa. Tumawa naman si David. Di naman mabiro si cute. Matutulog akong walang pangitaas pero naka-shorts, okay lang ba sa'yo yon? Tanong niya. Ano pa ba magagawa ko? Sige, tara na at na makatulog na, inaantok na din kasi ako, sabi ko. Pumasok na kami sa silid ko. Binigay ko naman yung shorts sa kanya. Namula naman ako nang biglang naghubad siya ng damit sa harap ko. Pagkatapos sinuot yung short ko. Napakaganda naman ng katawan niya, lalaking lalaki talaga. Humiga naman siya sa kama ko. Tara na cute para makatulog na tayo, ngiting sabi niya. Tumabi naman ako pero di ako humarap sa kanya. Binati ko na lang siya ng good night. Pumikit na ako pero nagulat ako nang niyakap niya ako sa likod. Naramdaman ko yung init ng katawan niya lalo na at walang pangitaas. Hinalikan naman niya yung pisngi ko habang yakap ako. Wala na hulog na talaga ako sa kanya. Tinanggal ko yung pagkakayakap niya at humarap ako sa kanya. Ako naman ang yumakap, pagkatapos nun ay biglang nilapat niya ang labi niya sa labi ko. Hinalikan niya ako na para bang sinusuri ang mga labi ko ng mga labi niya. Matagal din yung halikan na yon. Tapos hinalikan niya ako sa leeg ko. David, tawag ko sa pangalan niya na may pag-ungol konti. Tama na please, matulog na tayo, dagdag ko pa. Huminto naman siya at hinalikan ako ng mababaw sa labi ko. For you cute, pipigilan ko, mahal kita, sabi niya. Humiga ako sa dibdib niya at niyakap niya ako. Ramdam ko pa rin na di pa humuhupa yung nabuhay sa kanya kanina. Napabuntong hininga na lang din siya. Ilang minuto lang ay nakatulog na kami na magkayakap. Kinabukasan ay nagising ako na nakayakap pa rin sa kanya. Pinagmasdan ko mukha niya. Bigla naman siyang nagdilat ng mata at sinabing baka matunaw siya. Natawa na lang ako tapos bigla niya akong hinalikan na sa labi. Nagreklamo naman ako kasi wala pa akong toothbrush. Sabi naman niya ay wala siyang pakialam. Bumangon na ako para tulungan si Tia Lori sa baba. Bumangon na din siya at nanghilamos. Sinuot niya ulit yung damit niya kahapon. Nauna akong bumaba at nakita ko si Tia Lori. Sinabi ko dito natulog si David sa bahay. Umiti naman siya at alam ko doon siya napangiti ng pagkakasabi kong David lang. Nakababa na din si David at kumain kami. Pagkatapos kumain ay tinulungan ko na si Tia Lori para makapunta na siya sa palengke. Tumulong naman si David. Bago makasakay ng tricycle si Tia Lori ay biglang may sinabi si David. Tita, gusto ko lang pong sabihin na niligawan ko po si James. Walang prenong pagkakasabi ni David. Nagulat kaming dalawa ni Tia Lori pero si Tia ay ngumiti lang. Salamat anak at pinaalam mo sa akin, malalaki na kayo at alam niyo na ang ginagawa niyo. Isa lang mahihiling ko na kung maging kayo man, sana huwag mo siyang saktan, sabi ni Tia Lori. Opo tita, hindi mangyayari yon, sabi naman ni David. O siya anak, aalis na ako at para makapaghanda na kayo papasok sa university at trabaho. Naligo na ako at nagbihis na para makapunta na sa university. Hindi na lang naligo si David kasi sa bahay na lang nila siya maliligo. Ihahatid muna niya ako sa university. Bago kami makalabas ng bahay ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Ikaw ha, hindi pa tayo pero nakakarami ka na ng halik. Pagsasaway ko sa kanya na namumula. Ay hindi pa pala, munti ka na nga tayo gumawa ng baby kagabi, nakangising sabi niya. Tumigil ka nga, namumula akong sabi. Tumawa na lang siya. Nang makarating na kami sa university ay nagpaalam na ako sa kanya. Hinalikan niya ulit ako bago bumaba. Nag-I love you na naman siya. Hindi ko pa din yun sinasagot. Mahal ko din naman siya pero kung sasagutin ko yun, ibig sabihin ay kami na. Pero technically parang kami na talaga. Ngumuso naman siya sa hindi ko pagsagot ng I love you niya. Ngumiti na lang ako at naglakad palayo. Pagkarating ko sa room ay nandoon na sina Luis, Shane at Candy. Ang aaga din ng mga to eh. Si Candy ay nagtanong kung okay lang ba ako. Di naman narinig ni na Shane at Luis yung tanong niya. Hindi daw siya nakatulog kagabi kasi feeling niya ay na-offend daw nila ako.
Aaminin ko ay na-offend ako pero hindi mo naman kontrolado ang pag-iisip ng mga tao at hindi mo basta-basta mababago ang pananaw nila. Hindi ko naman sinabi kay Candy na na-offend ako, sinabi ko na lang na wala lang naman yon. Tumango na lang si Candy at ngumiti. Nag-vibrate bigla ang phone ko at nang nag-check ako ay si David ang nag-text. Sabi niya ay mamayang after lunch pa siya pupunta ng office. Gusto ko ba daw na sabay kami mag-lunch? Sabi ko naman ay hindi na kasi mabilis lang naman ako kumain ng lunch kasi may gagawin pa kami ni Candy. Okay lang naman siya sa sagot ko. Nagtanong din siya kung anong oras ako uuwi para masundo. Sabi ko naman na hindi ko pa alam. Sinabi ko din na huwag na lang niya akong sunduin at magpahinga siya. Hindi ko alam ay nakangiti na pala ako habang nagtitext. Bestie, sino yan? Laki ng ngiti mo ah, tanong ni Candy. Narinig naman ni na Luis at Shane yon. Ikaw James ha, may sinisikreto ka na sa amin. Sino yung inspiration mo? Pang-aasar ni Shane. Ewan ko sa'yo Shane, wala no? Sagot ko naman. Wala daw pero yung ngiti abot tenga, dagdag na pang-aasar ni Luis. Bestie, you have to tell us, we are your best friends, maarting sabi ni Candy. Wala nga, nag-o-overthink lang kayo. Pagkasabi ko nun ay nag-text ulit si David. Yung phone ko pala ay nakalapag sa harap ko. Nakita ng tatlo na yung notification sa phone ko ay kay David galing. Nagtanguan naman ang tatlo sa isa't isa at nakangisi. At bakit David na lang naka-register sa phone mo? Bestie, where is the kuya? Pang-aasar ni Candy. Ewan ko sa'yo Candy, sagot ko na lang. Nagtawanan naman ang tatlo. Lumipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang klase. Maraming ginawa sa araw na yon sa lahat ng subjects namin. Nasabi na din sa amin yung araw ng midterms examinations. Sa Lunes at Martes yon pagkatapos ng kaarawan ni Tito Miguel. Pagkatapos ng klase namin ay dumiretso na kami sa library para gawin ulit yung practice set. Lagi ko din tinitingnan yung phone ko kasi laging may update na text si David. Sinabi ko naman din di niya kailangan mag-update palagi. Napangiti na lang ako nang heto yung sabihin niya sa text. Naninigurado lang po kasi baka mainis naman yung future wife. So, future wife na pala ang tawag sa'yo, pang-aasar ni Candy. Nagulat ako kasi nabasa niya yung text. Candy, di ka dapat nagbabasa ng mensahe ng hindi para sa'yo. Sabi ko naman na namumula. Ha ha ha, dapat kasi hindi mo pinapakita yan bestie. I accidentally read it no? Hindi naman ako nosy. So kayo na ni Kuya David, maarting sabi niya na kinikilig din. Nasa ibang table naman sina Shane at Luis kaya di nila narinig pinag-uusapan namin ni Candy. Hindi daw nosy pero yung tanungan eh. Hindi pa po. Okay, I admit nililigawan na niya ako starting kahapon. Pero wala muna dapat makakaalam nito ha, sabi ko. Napasigaw naman si Candy at lahat ng estudyante doon ay napalingon. Pinagsabihan naman siya ng librarian. Lumapit naman sina Shane at Luis para magtanong kung ano ang nangyari. Sabi na lang ni Candy na may naisip lang siyang nakakakilig kaya napasigaw siya bigla. Natawa naman sina Shane at Luis tapos bumalik na sa mesa nila para ipagpatuloy yung ginagawa. Alas 7 na ng gabi nang napagpasyahan naming umuwi na. Nag-text naman si David na nasa parking area na siya. Nagpaalam na kami sa isa't isa ng mga kaibigan ko. Pumunta na ako sa parking area kung saan si David. Sinigurado ko munang nakaalis na ang tatlo bago pumunta doon. Hinatid naman ako ni David sa bahay. Tinext niya pa pala si Tia Lori na huwag na magluto kasi magdadala siya ng pagkain. Hanip din itong si David porsigido. May number na din pala siya kay Tia Lori. Hatid sundo ako araw-araw ni David. Hindi naman siya nagtatanong kung ano na status ng panliligaw niya. Andun pa din yung hinahalikan ako. Hahawakan yung kamay ko habang nagmamaneho siya. Sa mga nagdaang araw, hindi na din siya nagdala ng pagkain kasi sinabihan na siya ni Tia Lori na huwag na gawin iyon. Mas gusto pa din kasi namin yung lutong bahay. Sa mga kaibigan ko, si Candy lang din yung nakakaalam na may namamagitan sa amin ni David. Doon ko na lang sasabihin sa dalawa kung kami na talaga. Para di magtampo ang mga yon, sasabihin ko na lang na aksidenteng nalaman ni Candy ang tungkol sa amin. Which is totoo naman talaga. Lumipas ang mga araw at malapit na ang birthday party ni Tito Miguel. Habang nasa biyahe kami papuntang university, "Cute, may susuotin ka ba sa party ni Tito?" Tanong ni David na nagmamaneho habang nakahawak pa din sa kamay ko. "Meron na David, hindi ko pala nasabi sa'yo na pinahiram ako ni Luis ng masusuot.
Actually, ang plano namin ay pumunta sa kanila para magsukat, pero nawala na kami ng oras kaya dinala na lang niya sa university nung isang araw, yung araw na di mo ko nasundo. Sabi ko naman, may mga araw din kasing di niya ako nasusundo kasi abala din ito sa trabaho. Nagkasya naman ba sa'yo? Matangkad yung si Luis, tanong naman ni David. Yap, sa kapatid naman niya yung pinahiram niya. Magkasintangkad at pareho lang naman yung body size namin ng kapatid niya, sabi ko. Okay, gusto mo ba bumili tayo para fit talaga yung susuotin mo? Tanong ni David. Huwag na David, magastos na at tama na yung sukat sa akin nung pinahiram ni Luis, sabi ko naman. Ako naman magbabayad, paano pa at naging husband mo ko? Nakangising sabi niya. Tumigil ka nga, basta yun na yung gagamitin ko. Isa pa, nag-effort si Luis na dalhin yon. Sabi ko naman. Okay cute, sabi mo happy wife is happy life. Ngiting sabi niya. Hindi pa kami pero minsan, future wife na ang tawag niya sa akin. Nang makarating na kami sa university ay nagpaalam na ako. Sinabi niya sa akin na bago ako umalis na baka hindi niya ako masundo kasi darating yung mama at papa niya na galing London. Susunduin niya iyon. Dadalo daw iyon sa kaarawan ni Tito Miguel. Doon daw niya ako ipakikilala. Namula na lang ako at tumango. Nang makaalis na siya ay pumasok na ako. Wala namang masyadong ginawa sa araw na iyon. Natapos din ng maaga yung practice set at handa nang ipasa sa professor namin sa susunod na araw. Nag-text naman si David sa akin na nasa bahay na siya at nasundo na niya yung mga magulang niya. Nang makauwi na ako sa bahay ay nandoon na din si Tia Lori. Tinext ko din si David na nakauwi na ako. Hindi ko pa pala nasabi kay Tia Lori na inimbitahan ako ni Tito Miguel sa kaarawan niya sa Sabado. Ngayon ko lang ipapaalam iyon. Tia, di ko pala nasabi nung nakarang araw na pupunta pala ako sa birthday party ni Tito Miguel sa Sabado. Invited po kasi ako. Ngayon ko lang nasabi kasi masyado akong naging abala nung nakaraang araw. Paalam ko sa kanya. Natahimik ng saglit si Tia Lori. Tama ba na siya yung ama ni Candy? Tanong niya na parang seryoso na siya masyado. Opo Tia, pagkukonfirm ako. Matagal nagsalita si Tia. Napabuntong hininga na lang ito. Anak, pwede bang mag-usap tayo? Parang kinakabahan ako sa seryosong tono ni Tia Lori. May problema po ba Tia? Hindi naman siya problema, may kailangan ka lang malaman, kaya umupo ka na lang at pakinig ng mabuti. Sabi ni Tia na ngayon ay parang nauutal konti. Parang kinakabahan ako kay Tia. Base kasi sa kinikilos niya ngayon ay parang napakaseryoso ng sasabihin niya. Umupo na ako at nagsimula na siyang magsalita ulit.